Dear Lord, we ask you to descend upon this place. Inhabit our hearts, O God. Open our eyes and ears. Lead us. Teach us. Kung ano man ang sagabal, para lubos kaming matuto sa inyong Panginoon. Lubos na mapagpala mo kami. Amin po itong ipinasusuri at winawakse sa inyo. May you take away all kinds of impediments, all kinds of worries, fears, ill health, discomfort, so that we may focus on your word. At kahit ano pa man ang Panginoon ang kondisyon namin ngayon, ideal man or less than ideal, we ask you to empower us, enable us to see you, to hold you, to touch you and learn from you. Bigyan mo po ng buhay itong mga awit na ito, Panginoon, na ngayon binabasa namin, hindi namin alam kung anong naging tunay na mga tono nito. Pero kinukuha namin ng diwa at nais namin matuto. May you honor our intentions, O God, empower us, lead us, unlock for us the mystery of your word, and change us from glory to glory. May we not only learn, but may we, more than that, may we become like you. We reject any teaching from just mere men. So we ask you, be our teacher, be our speaker. Use your servant as your instrument, but be the speaker, because these are your people. This is your church. These are the sheep of your pasture. So we hide in the shadow of your love and seek you as our teacher. We reject and rebuke all work, all lies and deceptions of the evil one. And we ask the Holy Spirit, give us what it takes to understand. Speak to your people, O Father. We seek you in Jesus' mighty name. The security and length of man's life. Psalm 90, verses 1 to 11. Lord, you have been our dwelling place through all generations. Before the mountains were born, or you brought forth the earth and the world, from everlasting to everlasting, you are God. You turn men back to dust, saying, return to dust, O sons of men. For 1,000 years in your sight are like a day that has just gone by, or like a watch in the night. You sweep men away in the sleep of death. They are like the new grass of the morning. Though in the morning it springs up new, by evening it is dry and withered. We are consumed by your anger and terrified by your indignation. You have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence. All our days pass away under your wrath. We finish our years with a moan. The length of our days is 70 years, or 80 if we have the strength. Yet their span is but trouble and sorrow. For they quickly pass, and we fly away. Who knows the power of your anger? For your wrath is as great as the fear that is due you. And may the Lord bless us through the reading of this beautiful and thought-provoking Psalm number 90. What is the security of man's life? Gaano na nga ba ka-secure ang ating buhay? Nabasa natin, first of all, man dies. When we say man, we don't mean male. We mean tao, male and female. Man dies. Man returns to dust. Verse 3, you turn men back to dust, saying, return to dust, O sons of men. So ang tao na mamatay, bumabalik sa alabok. Kung ano man yung pinaka-ingat-ingatan mong kutis, pinaka-shampoo-shampoo mong buhok, pinaka-French cut mo na nails, magiging lupa rin uli yan. Sisip-sipin ng mga ugat ng papaya, magiging bunga. Siguro magiging sanga. Tapos lalaglag uli sa lupa, magiging lupa na naman, pabalik-balik ang lahat. Man dies. Ano pa? Because of that, of course, obviously, man is swept away in death. Verse 5, you sweep men away in the sleep of death. Winawalis-walis lang, pinapalis, parang walang anuman, namamatay, nalilipol, nauubos ang tao. Ano pa ang kalagayan ng tao? Ayon sa ating binasa, man is destroyed by God's anger. Verse 7, we are consumed
by your anger. Kami natutupok, nagiging parang uling at alabok pag dinaanan ng iyong galit. Bakit? Because God knows all of man's sins. There is no secret that is kept from God. Verse 8, you have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, nobody sins in the dark. Because God is light. In Him, even darkness is light. Kaya yung mga akala nila, dahil nagkakasala sila sa dilim, hindi sila nakikita. Maaaring hindi lang sila nakikita ng asawa nila o ng kapwa-tao, pero kita tayo ng Diyos. Sabi, nakabilad ang aming kasalanan sa inyong harapan. Wala kaming mailihim sa inyo ni ano. At totoo naman, ni mga thoughts natin, hindi naman natin mailihim sa Diyos. Kasalanan ginawa, hindi mailihim. Pati kasalanan iniisip pa lang, hindi rin mailihim. And because of that, man is destined to face God's anger. Why? Because God is angry at sin. God is at war with sin and with sinners. In life, man carries the burden of God's anger. Mabuhay ka, pasan-pasan mo ang bigat ng galit ng Diyos sa kasalanan. Sabi sa verse 9, all our days pass under your wrath. Pasan namin ang bigat ng inyong galit sa kasalanan. Sabi ni David, my sin is ever before me. Hayan ang bunga, dala-dala ko, di ko malimot. Kitang-kita ko lahat ng mga sugat at ang mga bunga ng aking mga pagkakasala. The course and length of life is full of trouble and sorrows. At di ba't totoo? Kaya yung mga iba, pagka masyadong masaya, sabi, uy, huwag tayo masyadong magsaya. Makabukas lumungkot tayo. Kasi naoobserbahan nila It's a cycle of saya, lungkot, hirap, ginhawa. At sabi na sa Psalm, ang lahat ng aming mga araw ay dumaraan na pasan ng bigat ng iyong galit sa kasalanan. So marami tayong kasalanan, so marami kasalanan ating mga magulang, ang mga mahal natin sa buhay, mas marami tayong pasan-pasan. Yun naman ay sa kamatayan, sa buhay. At paano sa kamatayan? In death, man goes with the moon. Sabi, at sa kamatayan naman, kami ay umaalis ng may buntong hininga. Agaw-agaw ang hininga. Mga himutok. Mga masasaklap na bagay. Man's life is unstable because of sin. Man's life, sad to say, is not secure. Sino nakakapagsabi? Pag kami mga burulan, lagi mong madidinig, kausap ko lang kahapon sa telepono. Diba? Nahulaan pa nga yan, mag-a-abroad kami. Hindi pala matutuloy. Yung mga ganyang usapan. Kaya pala ganito, kaya pala ganon. Hindi ko sukat akalain. Kung alam ko lang na mamamatay ito, pinautang ko na sana. O siningil ko na sana. No? Maraming ganon. Hindi kasi natin alam na mamamatay tayo eh. Alam ba natin yon kung kailan? Alam niyo ba kung sino? Pag marami magkakapatid, alam niyo ba kung sino mauuna ron? Hindi naman lagi nauuna yung magulang sa anak. At ito isang mga pinakamalulungkot na bagay, yung magulang na maglibing ng anak. Malungkot na nga sa anak na maglibing ng magulang, pero mas natural sana. Pero yung magulang mo na ililibing ka pa, matanda na siya, mas mahirap naman yun. Kaya ang ating pakiusap sa ating mga magulang, mauna na po kayo. Talaga, gusto niyo bang mauna kayo sa kanila? Para ako na po ang maghirap na maghukay ng inyong libingan. Ako na ang maglamay, ako na ang mamroblema sa inyo kung anong isusuot sa inyong kulay. Kesa kayo pa mamroblema sa akin. Kaya mga anak, dapat inaalagaan nyo ang inyong mga health para mauna ang ating mga magulang. Dahil sobrang namang burden maglibing ng anak. Mahirap yun. Palagay ko mas mahirap kaysa maglibing ng magulang. Lalo't kayo halimbawa may asawa na may mga anak, nalulungkot kayo, naglibig kayo ng magulang, pero pag uwi niya naman, may anak kayo, may asawa, may apo, merong tutulong na maghilom na ating sugat. Yung magulang natin, ang mga matanda na, sino pa? Sa bagay, buti na lang nandyan ang Panginoon. Na hindi talaga lubos tayo mag-iisa. Kung tutuusin, at ayoko naman sana magsentimiento kayo, mahirap naman talaga ang buhay. Maraming hilahil, lalo above 40 ka na. Nag-uumpisa ka na mangolekta ng manghiyas. Gallstone, renal stone, kidney stone,
na hindi naman tinatanggap ni Tambunting. Nararamdaman naman ang lahat. Sa mga ganun pala ang ibig sabihin ng buhay. So that is life. Unstable, difficult. Nagbabayad ka ng kasalanan mo, nagbabayad ka ng kasalanan ng iba. So, bakit naman unfair? Kung gusto niyo ng fairness, everybody should go to hell. Because that's what's fair. God's justice demands that we all get punished. So anything better than hell is better. Hindi tayo dapat nagre-reklamo sa buhay. Don't ask God for justice because you might get it. And God's justice demands that sinners pay. Buti na lang, unfair talaga ang buhay. Kasi kung fair, wala tayong pag-asa. Walang makaliligtas sa judgment ng Diyos. What about the length of man's life? Gano'n ba kahaba ang buhay? Nabasa natin, life is like that of grass that blooms in the morning and wilts by nightfall. Ganun nga daw lang ang damo. Tumutubo sa umaga, nagbo-bloom, namamatay na sa gabi. Meron nga mas maiksi pa doon yung life cycle. Meron mahaba-haba ng konti, ilang araw, ilang buwan, pero ganun lang yun. Verse 6, though in the morning it springs up new, by evening it is dry and withered. What is life? Numerically sabi, life is 70 years. Ang buhay ng tao'y hanggang 70 lang. Sabi, 80 years when healthy and strong. Kaya pag above 80 kayo, celebrate, sobra na ang inyong extension. Yung talagang grace period na yan. Ang Biblia na ang nagsabi, life is 70 years. Pero tingnan si Julie Vega, 12 anyos ba? Ilang taon, namatay na. Merong mas bata pa. Hindi naman lahat nakaka-70. Kaya dapat ang pinagpaparty nyo, yung mga above 70 na. Yung salamat, lumalampas tayo sa mga ganitong taning. Sabi daw, kung talagang malusog, nakaka-80. Pero yung iba above 80 pa, above grasya talaga yun ng Diyos. Pahiram na buhay. Pero kahit kayo maging 800 years, maiksi pa rin yun. What is 800 years? It is nothing but a tiny dot in an otherwise endless eternity. So life is short. Yet, even though life is short, their span, according to the Bible, is but trouble and sorrow. Ang dami-dami mong binabalikan. Habang marami ka ng edad, marami kang natatanda ang mga sakit, mga peklat ng panahon, sugat ng puso. Marami. Kaya nga dapat ang tao habang tumatanda, mas bumabait, mas bumubuti. Kasi naranasan mo masaktan, mahirapan. Dapat lalo lang tayong nagiging mabuti doon sa nahihirapan at sasaktan. The pains that we go through are meant to sensitize us to the pains of the world. Kaya nakakalungkot naman yung tumatanda, paurong pa, lalo pang nagiging masungit. Tumatanda na nga, lalo pang nagiging maramot, hindi mapagbigay. Kasi dapat yung mga hirap na dinaranas natin sa buhay, mas marami tayong nakolekta, mas naturuan tayong maging mabuti sa mga naghihirap. Pero ganun pa man, maiksi. Punong-puno ng mga problema. Meanwhile, the Bible, Psalm, goes on to compare God. Comparatively, God is forever. Dahil sabi nung tula at nung kanta, God has been there before man and before everything else. Verses 1 to 2, Lord, you have been our dwelling place throughout all generations. Before the mountains were born, or you brought forth the earth and the world, from everlasting to everlasting, you are God. So our life is short, but God is life and God is eternal. Life is difficult and full of insecurity, but God is security. Yun ang nakita natin na contrast dito sa binabasa natin. At ano daw, man's 1,000 years is just like a day to God. Ang pagkahaba-haba sa atin, maiksi lang sa Kanya. Kaya Lord, ang tagal-tagal ko na pong nagpe-pray. Gano'ng katagal? 10 years. 10 years lang naman, iha. I have been forever. And there is forever and eternity before us. Huwag kang masyadong mainipin. Verse 4, for 1,000 years in your sight are like a day that has just gone by.
or like a watch in the night, o isang 3 oras na segment of the night. Maiksi lang. So anong masasabi natin? That man's what? Life is not secure. What can we say about man's length of life? The length of man's life is short. Maiksi. Pahiram. Tapos 1/3 pa nun, tulog pa kayo. Kung natutulog kayo ng 8 hours a day, kung nabuhay kayo ng 60, di 20 years kayong tulog pag pinagdugtong-dugtong. Yung mga masyadong mahilig matulog. May siesta pa, may 10 hours sleep pa, o baka kalahati ng buhay tulog. So ang iksi na nga, tulog pa. Anong gagawin natin dyan? Problema ba yan? Should we problematize it? What must man do to and about the security of his life? Nakaka-insecure naman pala ang buhay. Pag binasa niyo po yung first part ng Psalm 90, parang nakakalungkot namang mabuhay. Ba't ba nabuhay pa? Anong pag-aasa natin? Ang iksi naman pala, punong-puno pa ng sakit. Tapos nangongolekta ka pa ng mga hiyas. Tumatagal nga buhay mo umiiksi naman ng mga nalalakaran mo, nagkakaroon ka ng sari-saring sakit, may joint ka nga, ayaw namang lumiko. Diba? Parang meron ka nga ganito, ayaw naman mag-function. Sari-saring dumadapo ng mga sakit. Bakit pa nabubuhay? Anong pag-asa? Psalm 90, verses 12 to 17. Teach us to number our days aright. And if I may add this, sabi ko, therefore, teach us. Dahil ang buhay ay maiksi, dahil ang buhay ay nakaka-insecure, unstable, therefore, teach us to number our days aright or correctly, that we may gain a heart of wisdom. Relent, O Lord, how long will it be? Have compassion on your servants. Satisfy us in the morning with your unfailing love, that we may sing for joy and be glad all our days. Make us glad for as many days as you have afflicted us, for as many years as we have seen trouble. May your deeds be shown to your servants, your splendor to their children. May the favor of the Lord our God rest upon us. Establish the work of our hands for us. Yes, establish the work of our hands. A very interesting prayer. Una, parang yung psalm ay nagreklamo, ganito lang ang buhay, ganyan lang, parang hinagpis. Subalit nagwakas sa panalangin. At ang panalangin, teach us to number our days. So, ano pong magagawa natin mga tao, mga kababayan, mga kapwa-tao? Bakit ba nasa Bible yung Psalm 90? Para lang ba isipin yung inisip nila noon? O para isipin din natin ngayon yung inisip nila noon? At nang matuto tayo sa kanilang mga ginawa, sa kanilang mga kamalian, at sa mga tama nilang ginawa. What can we do? Because life is short and unstable. Pray for one, wisdom in using time. Pray for wisdom in using time. Maiksi na nga ang buhay yung iba. Paano ginagawa mo? Killing time. Walang magawa. Boring ang buhay. Ang iksi-iksi na nga, nagkikill pa ng time. You cannot kill time without hurting eternity. Verse 12, teach us to number our days aright, that we may gain a heart of wisdom. So we will ask the Lord to make us count our days. Matuto magbilang, huwag magsayang ng panahon. And not only to count our days, but also, more importantly, to make our days count. Hindi lang, ilang taon mo na ng birthday mo, hindi lang yung nag-uusapan, kundi, ilan na ang nadala natin sa Panginoon, ilang mga bisyo na natin natanggal, ilang mga virtues na yung na-incorporate sa ating pagkatao, ilang puno na ang iyong naitanim sa mga nakakalbong mga bundok, ilang tao ang iyong natulungan, ilang panalangin ang naipanalangin mo para sa iba, ilang magagandang projects ang iyong nagawa para sa kapwa, ilang tao ang natulungan mo to make something of themselves, to count our days, and to make our days count. So that, if our appointment with death comes, we will not be possessed by regrets. Ang kamatayan ay hindi naman surprise. People are born, people die. That's the law of nature. That's the law of God, who wrote the law of nature. Ang mahalaga lang, mga kapatid, kung tayo kinakarit-karit na ni kamatayan, hindi na ito yung hugno mo, ang bukas na, ikaw naman mapagbiro, siya na lang muna.
Diba? At ituturo mo yung katabi mo. Saka na ako. Yung pag dumadating, tanggapin graciously, sapagkat wala kang sukat ipagsisi. Dahil, you not only counted days, but you made your days count. You made them worthwhile. You lived to the fullest. You loved to the fullest. You allowed people to love you. You served and you allowed them to serve you. You are in the circle of life of giving and receiving, of loving and being loved. Then when you go, it's time to go, you say, let's go. Hindi yung puro pagsisisi, paghihinagpis. There's nothing more vain or bitter than a person advanced in years, possessed by regrets. Dapat ginagawa natin. Kaya yung kinakantang, we may never love like this again. Totoo yun, love na. Because you don't have tomorrow. Tomorrow is only a promissory note. Only today is cash. Tomorrow is a promissory note. It may be negotiable, it may not be. It's only a post-dated check. Hindi mo alam kung good yan o tatalbog. You have only today. You don't even have this afternoon. You don't know. We have only now. So whatever good we can do, whatever love we can give, do and give now. You don't hold the future. Kaya sabi, give us a heart of wisdom. Matutunan namin kung paano gagamitin ang oras, ang panahon, at ang pagkanaputol ng aming buhay dito sa lupa, hindi kami mapuno ng pagsisisi. Hindi puno ng bitterness. Hindi puro delaying tactics. Pwede na. Because I have lived a life that's full. I traveled each and every highway. Diba? But much more than this. I did it God's way. Dapat God's way. Hindi my way. Ang way natin, what is our way? Our way is crooked. Our way is imperfect. We should do it God's way. Kaya kayo mga mahilig magkaraoke, gawin yung God's way. Importante to count. What else are we going to pray for? Because life is short and full of insecurity, pray for God's compassion. Mga kapatid, uulitin ko't uulit-ulitin. Huwag kayong mga has na humingi ng justice sa Diyos. Baka kayo ang maging casualty. Lagi tayong, God, where is your justice? Unfair naman, unfair. Huwag niyo sabihin sa Diyos, maging siyang fair. Pag naging siyang fair, we all go to hell. Because we are all sinners. Buti na lang. So ang hihingin sa Diyos, habag, awa, compassion. Nakatayo lang tayo dahil sa awa ng Diyos. Buhay pa tayo dahil sa habag ng Diyos. Meron tayong kinakain, nagkakaroon tayo ng prosperity, nagkakaroon tayo ng konting pangalan, ng konting prestige, dahil lang habag ng Diyos. Huwag kayo kahit kailan mahibang na isipin nyo, dakila nga kayo. Kaya ganun. Kung mataas ang posisyon nyo sa mga kumpanya o mga negosyante kayo at marami kayong kinikita, huwag nyo isipin, kasi magaling ako kasi pinaghirapan ko to kasi naghirap ako. Maraming naghirap, hindi rin nagkaroon. Hindi lahat ng pagtatanim ay inaani. Hindi lahat ng paghihirap ay may bunga. Kung may bunga yan, bagamat pinaghirapan, at talaga namang dapat din tayo maghirap dyan, pero may bunga hindi dahil pinaghirapan natin, hindi dahil we deserve it, but because God is compassionate to us. Lahat ng tinatangkilik natin, dahil nga tayo makasalanan, wala tayong dapat lakas ng loob humingi ng anumang bagay. Dahil tayo makasalanan, wala tayong karapatang tumanggap ng anumang mabuting bagay. Kaya pag tumatanggap tayo ng mabuting bagay, ano man ang amount nun, mas marami man yung sa iba o mas marami yung sa inyo, yun dahil lang ang Diyos ay mahabagin. So we never forget to ask God for compassion. Why? Because man's sin places him in jeopardy. Man's sin places him in danger. It puts him in a spot of judgment. Kaya kailangan lang natin lagi, awa. Parang awa mo na. Hindi yung humihingi tayo sa Diyos parang we deserve it. Lord, ang tagal-tagal ko nang naglilingkod sa inyo, ang tagal-tagal nang nananalangin ako, naiinip na ako, ha? May ganon. Hindi na ako mag-church, hindi na ako magbabasa ng Bible, tinakot pa ang Diyos. Sa palagay nyo ba, may laman kayo? Ang iksi-iksi ng buhay natin, magyayabang pa tayo. Kung hindi pa tayo nakatindig lang sa awa ng Diyos, wala na tayong magagawa. God's compassion is everything to us. And if we ask for God's compassion, ang pinakamaliit nating magagawang suklian, yun.
is to be compassionate to others also. Tayo na umaasa lang at tumitindig lang sa habag ng Diyos, dapat ay suklian natin yun ng pagiging mahabagin sa ating kapwa. Tayo na umaasa lang sa tulong ng Diyos ay dapat maging matulungin din. Tayong umaasa lang sa pagpapatawad ng Diyos ay dapat maging mapagpatawad din. Hindi pwedeng one way, tanggap ka lang ng tanggap sa Diyos ng lahat ng gusto mo. Tapos yung gusto mong tanggapin sa Diyos, hindi mo naman binibigay sa iyong kapwa. Then you break the circle, you break the cycle. There's no life. Whatever you want to receive from God, give to others first, middle, and last. So we pray for God's compassion. What else do we do? Because life is not so secure and short. Pray for God's provision. And not only for God's provision, but pray also for God's satisfaction. Ang idinadalangin natin, Lord, hindi lang, Lord, bigyan niyo po ako nito. Kundi, Lord, turuan niyo rin po akong masiyahan sa ibinibigay niyo. Sapagkat kung tanggap tayo ng tanggap, wala naman tayong kasiyahan, baliwala. We ask not only to receive what we want, but we also ask for a spirit of satisfaction so that we may be happy with what we receive. Who is a happy person? Yung a person who gets what he wants, or a person who wants what he gets. It's important to be satisfied. Only He can satisfy the longings of corrupted, damaged, and distorted man. Hindi tayo kayang lubos na patayahin ng anumang bagay, ng anumang kapwa-tao, ng anumang alaga natin, ang Diyos lang. Kaya dapat malaki ang puwang sa ating puso para sa Diyos. Siya ang nagbibigay sa atin ng satisfaction. Because life is full of insecurity and so short. What else do we pray for? We pray for God's joy. We pray for God's happiness. Only God's favor can allow and can make man happy in such a terrible world. Ask God to match man's troubled days with happy days. Sabi sa verse 15, make us glad for how many? For as many days as you have afflicted us. For as many years as we have seen trouble. So ang hinihingi niya, hindi 100% na puro happiness and joy. Sabi, Lord, at least man lang po, 50% ng panahon, bigyan niyo po kami ng saya. Matapatan man lang ng ilang araw ng saya ang ilang araw ng lungkot. Matapat at patumbasan man lang ng ilang araw ng ginhawa ang mga araw ng hirap, masaya na po kami. In other words, Lord, tinatanggap ko pareho. Yung pinapayagan yung dumating na hirap, mga sakit at mga hilahil at lungkot, tinatanggap ko. Pero utang na loob po, parang awa nyo na, bigyan nyo naman ako ng mga kaligayahan galing sa inyo. Na sa kabila ng dapat ay reason ay malungkot na ako, ay sumasaya pa rin ako dahil yung reason ay galing sa inyo. Magtapat man lang po yung dalawa, happy na ako. What a beautiful prayer. Why is it beautiful? Because the one making the prayer is surrendering himself to the will of God, to the dealings of God. Hindi niya sabing, Lord, i-exempt niyo ako sa lahat ng problema. Ang sinabi niya, Lord, tinatanggap ko po ang ipinakikiusap ko lang ayon sa inyong habag at humihingi naman ako na walang patago. So kung pwede lang po, matapatan niyo man lang kung ilang araw ng lungkot, ilang araw ng saya. And that should be balanced, and that should be good enough for me. So we ask for God's joy, not our own happiness. You know why many people are not contented? Because they look for pleasure instead of joy. And what's the difference? Pleasure is brought about by the senses. Pleasure to the eyes, pleasure to the skin, and the nerve endings there, pleasure to the taste buds, pleasure to the senses, to the ears. Ano ngayon ang nangyari? Pagka wala na yung stimulus, wala na yung pleasure. Air conditioning, masarap lang habang bukas, patayin mo, wala na agad, bigla, wala na. Hindi yung nagagalit pa sa Diyos dahil nabawian ng buhay yung asawa. Yung kakaibang pananaw sa buhay na nawawalan ka na, nagpapasalamat ka pa dahil at least nakahiram ka man lang kahit sandali. Ibang pananaw. And this is where joy comes from a godly point of view, from a godly set of values. So we ask God for joy and for happiness. And what else do we ask of God?
because life is short and full of insecurity, we ask for God's favor. Pabor ang hinihingi natin. Nakikiutang na loob tayo. Hindi tayo naniningil ng pautang sa Diyos. Dahil wala tayong pautang, wala tayong patago, wala tayong investment. Verse 17, may the favor of the Lord our God rest upon us. Establish the work of our hands. Yes, establish the work of our hands. Even if you work and work and work with your hands, if the Lord does not establish your work, it will not come to anything. Kahit ka magpagod, magpakahirap, pag di binless, walang mangyayari. Unless the Lord watches over the city, the watchman will watch in vain. Unless the Lord honors our work, it will not have any good fruit. So ang dinadalangin natin, Lord, bigyan niyo po ng favor. Establish our work. Nagne-negosyo po ako, palaguin niyo. Nag-i-invest ako, pagbungahin niyo po. Tinuturuan ko ang aking mga anak, pagbungahin niyo po sa kabutihan, sa kagandahang loob nila. Lahat ng ginagawa ko, Lord, kung hindi niyo i-bless, maluwala. Hindi lahat ng nagtatanim ay umaanin. Hindi lahat ng namumuhunan ay nagtutubo. Kumikita. Liban na lang pagpalain ng Diyos. Walang mangyayari. Only God's favor can reverse the sorrow brought about by man's unstable and short life. In other words, matapos pag-usapan that life is short, life is full of sorrow, meron naman palang pangontra dun eh. Meron naman palang pambaligtad nun, God's favor. Ask God for His favor. Na kahit tayo nawawala na hindi natin naisip na kalugihan. Na kahit tayo nanghihina ay sinasabi natin, salamat po Panginoon, once upon a time malakas ako. Na hindi naman ako laging ganito. Na kahit tayo nalulungkot, salamat Panginoon, alam ko ang lungkot dahil nalaman ko rin naman ang saya. Dahil kung hindi ako nakatikim ng saya sa buhay, hindi ko naman malalamang lungkot pala ito. So may contrast ang buhay. I live to the full. I see all the contrast. Thank you, Lord. And I'm asking for a favor. That you may not only protect me from such difficulties, but that you will strengthen me. And that you will open my eyes to see the beauty in everything that you allow to happen in my life. So that we will not be full of anxiety and worry. Naku, tumatanda na yata ako, baka malapit na ako mamatay, baka ako manghina, baka ako mabulag, baka ako mapipi, baka amang nangyari sa akin, baka mabagsakan ng eroplano ang aming bahay, baka lumubog ang barkong sasakyan ko. Alam niyo bang napakaraming nakakatakot sa mundo? Tingnan niyo ang katabi niyo. At tanungin niyo kung natatakot siya. Di ba? Ang daming katatakutan sa buhay. Pero salamat na lang, our God is victorious. Salamat na lang may Diyos tayo. Dahil napapawi ang lahat ng dilim pag naroon siya. Dilim ay nagiging liwanag. Napapatawad ang lahat ng kasalanan. Nakapagpapagaling sa ating mga sakit at di man niya mabutihing tayo gumaling at kunin tayo, di lalong mabuti. Kasi napunta na tayo sa Kanya. Kahit saan ka pumaling, kahit saan ka sumuling, kung ikaw ay malapit sa Diyos, everything that happens is a blessing. Romans 8:28, everything that happens is a blessing to those who love God and obey His commandments. And it says, everything, all things work together for good. Yun ang version na gusto ng iba. No? For those who love God and are called according to His purpose. Pagka may mga nangyayari na sa tingin ng iba pangit, tapos nakikita mo pa rin yung ganda, tunay nga nagkakaroon ka na ng spiritual eyes. Eyes from the Lord with which to see the world. Na nakikita natin that God is in control, God loves me, that God blesses me. How do you define and how do you seek security? Nadadaan ba yan sa mga savings? Although mabuting meron. Nadadaan ba yan sa mga pader? Nadadaan ba yan sa kung ano-anong props? Proverbs 18:10, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are safe. Yun ang security. The name of the Lord. What it stands for. The character of God. Kasi yung name, kung ano yung character, yun ang name. So the character of God is our strong tower. Because God is compassionate. God is kind. God is loving. God protects us.
God knows. And even when God allows things to happen that are contradictory to what we want, God is still right. Because God is eternal. God is everlasting. God is all-knowing. And all we need in life is faith. Magtiwala. Magtiwala sa Diyos. How do you lengthen life? Paano ba pinapahaba ang buhay? Literally, Exodus 20:12, honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Hindi mga mapagmahal at magalang sa magulang binibigyan ng mahabang buhay. I like to believe na literal yan. Length of life. At kung hindi man laging literal, maiksi man yung buhay mo, puno naman ng kahulugan. Para ring mahaba. Dahil ang daming nangyaring magaganda at maraming nangyaring bukod tangit. Sabi, honor your father and your mother so that you may live long in the land that your God is giving you. Of course, it can have a poetic meaning na mas ma-enjoy mo ang buhay na ibinibigay sa'yo ng Diyos. Both ways, honor your father and your mother. Essentially, how do you lengthen life? 1 Peter 3:10, for whoever would love life and see good days, kita nyo, magmamahal ng buhay, makakita ng mga masasayang araw, must keep his tongue from evil and his lips from deceitful speech. Siguro, yung mga sinungaling, mga chismoso at chismosa, maraming nagagalit, pinapatay sila. Umiigsi ang buhay. At kung hindi man sila mapatay, dahil sumisira ng buhay nila, lagi sila susuot ng gulo, lagi nasasangkot, mahaba man ang buhay nila, parang maigsi. Kasi konti lang yung peace. Sabi, gusto niyo bang sumarap ang buhay niyo? Gusto niyo bang makakita ng magagandang mga araw ng inyong buhay? Bantayan na yung mga labi. Huwag kayong magsalita ng mga kasinungalingan at mga paninirampuri. Ingatan ang bibig at nang ang buhay maging matiwasay. Maiksi man ay para na rin mahaba. At kung mahaba na may lalo namang mahaba siya dahil punong-puno ng kapayapaan. Church, fill your days with the Lord. If 1,000 years for us is just a day for Him, then He can turn your day into 1,000 years. Balik ta rin. Kung yung 1,000 years natin, katumbas lang ng isang araw ng Diyos, edi kaya rin yan ng isang araw lang natin, parang gawin niyang 1,000 ang halaga, ang value. Kaya niyang gawin yun kung ito-surrender natin sa Kanya. Life on earth is so volatile. It is so bleak. It can be so short. James 4:14. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a while and then vanishes. Sabi, ano bang buhay? Hindi mo nga alam kung buhay ka pa bukas. Ano ba yan? Isa ka lang usok. Isang bahagyang usok. Na kung kayo nasa Baguio o nasa malamig na climate, huminga kayo, may kaprasong usok. Ganon lang daw ang buhay ng tao. Nariyan lang kayo sandali at pagkatapos, wala na. Dapat bang ikalungkot yon o dapat ikasaya? Sa kaguluhan ng mundong ito, dapat ikasaya na maiksi lang ang buhay natin. Gusto nyo bang maging 900 years old? Di lahat na ng pollution na nakuha nyo na. Lahat na ng gulo, lahat ng intriga na salihan nyo na. Mabuting at iniksian. Alam nyo kung ba't umiksi? Kasi dahil sa kasalanan. Dapat nga walang katapusan eh. Pero ano naman ang katuturan ng mahaba o walang katapusang buhay kung miserable? Kaya salamat dit maiksi. Ang mahalaga, magkaroon ng kahulugan. Bagamat maiksi. Therefore, what can we say? Colossians 3:1-2. Since then, you have been raised with Christ, set your heart on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your mind on things above, not on earthly things. Malulungkot ka lang naman kung masyado tayong attached sa mundo. Pangihinayangan natin yung buhay dito sa mundo kung hindi tayo attached dun sa next life. Kaya ang mahalaga, the greatest antidote to sadness, to insecurity, to fear about our life and security is to set our hearts and minds on Jesus. Kasi alam natin, sa mabuhay at sa mamatay, nasa poder ako ng Diyos. Wala akong dapat ipangamba. Christ is our security.
Christ is our life. Kaya pasalamat tayong mga anak ng Diyos. To live is Christ. To die is gain. Hindi yan pinangangambahan. Pagkamat dinedelay-delay natin, kung pwede pa sana. Pero hindi sukat pangambahan. Sapagkat hindi dapat pangambahan at hindi dapat iwasan yung pagsama natin sa Panginoong Yesus doon sa buhay na walang hanggan. Mga Kristiyano, wala tayong dapat ikabahala. Hindi tayo dapat insecure. Hindi tayo dapat nabubuhay sa fear. Hindi tayo dapat sobrang attached because we don't belong to this world. We are only passing through. We are only pilgrims. Hindi tayo taga rito. Doon tayo sa new earth. Doon tayo sa new heaven. Doon tayo sa new Jerusalem. Ang buhay ay matatapos. Ang lakas ay mawawala. Kalusugan ay kuminsan ay nawawala. Subalit ang mahalaga, nasa inyo si Kristo at siya ay hindi nawawala sa ating buhay. Tayo ay yumuko sa Panginoon at magbulay-bulay sa mga bagay na ito. Ano ba ang tumatakot sa inyo? Mawala ng pera, tumanda. Dapat siguro natin kantahin sa ating kasarili yung, my life is in you, Lord. My hope is in you, Lord. My strength is in you, Lord. Pag atin pong natanggap that our life is not in our hands, but it is in the hands of the Lord, mas magkakantayang kapayapaan. At tayo mga nagmamahal sa ating kapwa, di ba't pagmahal na mahal nyo inyong asawa, inyong magulang, inyong anak, sino man, ang number one yung pangamba, baka mamatay, baka mawala. Sasabihin din natin, my life is in you, Lord, and my spouse's life is in you, Lord. And my son's or daughter's life is in you, Lord. My mother or father's life is in you. My friend's life is in you, Lord. It's not in our hands, it's in your hands. So I will let go and let you do your thing, and I will have faith, and I will be strong, and I will let you do what you want to do. I will do what I can. I will do what is reasonable. I will do what is expected of my faculties, but I will leave the rest up to you. And should you let this life end in an earthly way, should you let this earthly life end, my life is in your hand. My loved one's life is in your hand. I will not be insecure because God, you know what you are doing. Let's bow before the Lord and pray. At kung tayo po ay napupuno ng mga takot, mga pangamba, ihingi nyo ng tawad sa Diyos. Kapala ng lagi na lang natatakot. Kasi ibig sabihin, nililimot natin kung sino ano siya. Nililimot natin kung sino siya. Nagdiyos-Diyosan tayo sa ating buhay, na parang tayo ang may hawak ng ating buhay. Hindi tuloy tayo mapakali, hindi tayo makapagpahinga, kasi tayo ang naghahawak ng buhay natin, ang hirap hawakan nun. Ipa sa Diyos at sundin siya. Sumunod sa Kanya. Our life is in the hands that were pierced by nails for our own salvation. Our heart, our lives is in the hand of that man and God who stilled the water and the storm. Our life is in the hands of God, who created everything in the past, who sustains everything in the future, and who will sustain us in eternity. Christian, have peace. Our life is in God's hands. Pray to the Lord. Hihingin natin ang tawad ang ating mga pangamba at takot. At humingi tayo ng wisdom so that we may number our days. Aming Diyos, salamat po sa buhay na ibinahiram mo sa amin. Salamat sa mga taong ipinahiram mo sa amin at kung meron lang sa kanila na kinuha mo na, nagpapasalamat kami, Panginoon, at kami nakahiraman lang. At kung kami man ay kukunin nyo, salamat at pinahiram nyo kami ng buhay. Turuan nyo kami, Panginoon, lalo magtiwala sa inyo. Huwag mabuhay sa pag-aalala, sa takot, sa pangamba. Kung nag-aalala kami na ang mga mahal namin sa buhay ay bawian ng buhay, ipaalala mo, Panginoon, sa amin, na buhay na kami bago pa man lang sila dumating sa amin. At mabubuhay din kami kahit sila ikunin mo. Basta't kayo'y nasa amin. Patuloy ang aming buhay. Paalala mo sa amin, Panginoon, ang buhay na ito'y maiksi.
Kaya magkaroon ng katuturan, maipaglingkod sa inyo, maipaglingkod sa kapwa, maipamuhay na yung may kalinisan, at makapagbigay kami sa aming kapwa ng mga magagandang halimbawa. Panginoon, maiksi ang buhay. Life is short, but it's always long enough for godliness. It's always long enough for service. It is long enough to appreciate you, to know you. Kayo ang nagtakda, hindi kayo pwedeng maging mali. Ang hinihiling namin, Panginoon, iba yung pananampalataya, tibay ng loob, pananalig, at karunungan na bigyang kabuluhan ang bawat araw ng aming buhay. We praise you, Father, for life. We praise you for physical death. We praise you for eternal life. Saan man kami pumunta, saan man kami dalhin ng hinaharap, naroon pa rin kayo. At dahil doon, wala kaming dapat ipangita. Salamat, Panginoon. Pinupuri namin kayo. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus.